This is one of the strangest problems in Japan because some people deliberately slam into complete strangers for no reason, then vanish into the crowd before you even realize what happened. They're known as bumping men. Ano ka? Ha? Tuliro ang baklos. Sandal ako doon sa istante para may naglaglagang aji na moto at mga layong katol. Nagkalayon katol. May kilala kayong ganyan? Hindi marunong mag-close. Ilagay ko sinasabi dyan eh. Binukas ito, hindi sasara. Binukas yun, hindi sasara. Hello po sa inyong lahat. Supposed to be lalabas tayo ngayon dahil papagamot natin ang ating kilitiw. Feel ko kilitiw. Ayun o. Sasahan ng tumutubo sa pagmumukha natin. Sobrang init, tapos alangan na kasi hapon na. Eh sabi ni Ira, meron daw siya kasi nagkaroon din siya ng kilitiw, di ba? Inopera siya eh. Kasi sa kanya sobrang laki, parang na infection or something. So parang meron siyang gamot or ano doon. So ipapadala sa atin. Anyway, feel ko hindi tayo masyado magkakarinigan again. So gagamitin natin ito. Eto, ilalagay natin sa phone. Ang iPhone kasi ngayon, sina. Okay, so nilagay na natin. Pero hindi ko alam kung nagkakarinigan na tayo ng bongga. Okay. Yan, so, kailangan natin lahat to. Whether public content creator ka or whether for privacy lang or para sa inyo lang yung mga reels na gagawin mo, kailangan natin ito. Para mas masarap panoorin. Birthday ngayon ang anak ni Ira, si Iron. Ayun, hindi kinakausap lang. Happy birthday! Ayun, binata na yun, ilan taon na yan. Parang ano na siya, 19. College na siya. Okay, so, tigilan na natin yan. Okay, di ba ang sound? Ay, hindi sinara. May kilala kayong ganyan? Hindi marunong mag-close. Ilagay ko sinasabi dyan eh. Binukas ito, hindi sasara. Binukas yun, hindi sasara. May binuksang tubig, hindi sasara. Merong binuksan ng kaldero, hindi sasara. Ewan ko ngayon kung nagbago na. Meron ba kayong anak na ganyan o pamangkin o kayo mismo ganyan? Tamad na tamad. Tamad na tamad i-close ang isang bagay. Tamad na tamad tapusin ang isang bagay na noong-umpisahan. Parang ganun. Anyway, ang mga tao naman kanya-kanya eh. Ano pinapukpok na yun? Hawakan ko na. Ang mga tao naman kanya-kanyang kanya-kanyang bad sides. Parang ikaw, parang ako, di ba ako, may mga negative traits din ako. Siguro man walang perpekto sa atin na lahat ay good. Meron tayong mga bagay minsan na hindi kaya-aya. Yun ang hindi kaya-aya sa kanya. Ang dami ko pakakilala ang sasama ng ugali. Siniraan. Pero hindi ko masasabihin kung sino-sino sila at kung ano yung masasama nilang ugali. Basta, merong plastic, merong chismosa, merong backstabber, merong mapanlait, merong iba yung panlalait ng tropa ng barkadahan na kasi minsan yung panlalait just to create fun and laughter. Sa pambababoy sa'yo, natuwan-tuwa ka rin naman. Alam mo namang hindi talaga seryoso. Dahil feel mo naman love ka, may mga ganun, di ba? Ano pa bang masasama ugali? Name it. At isulat ninyo sa ano yung ayaw ninyo. And talking about a bad side, talking about bad trait, talking about hindi magandang asal o hindi magandang ginawa, o hindi magandang pinagagagawa, punta na tayo dito ngayon sa ating main topic. Ang isang masamang karanasan ko, nagawa ng isang hapon. Huwag magkakakalas yan lang kayo. Alam niyo kung bakit na nariwa ulit ito? Because may dumaang videos sa aking wall, sa aking Facebook. And ipinalaala nitong isang bagay na nangyari sa akin sa Japan, na ipinadama sa akin ng isang Japanese, isang bagay na
isa lamang sa mga napakarami pang bagay na negative sa ilang hapon na maaaring ngayon nyo lang malalaman or maybe naririnig nyo na before pero hindi pa rin kayo naniniwala. And ikinuwento ko na ito in 2018, nung bago pa lang ako nagro-robotology. Hindi ko alam kung sineryoso ito ng ilan or tinuring na kuwela lang o nagpapakuwela lang ako or what. Pero totoo ito. Totoong nangyari sa akin ito. Ito yon. Remember that poster? Yan yung ikinuwento ko yung ilang mga traits. Pero mix yan. Yung magagandang bagay na Japanese, magagandang traits ng ilang Hapon at yung mga masasamang traits ng ilang Hapon. Okay, so guys, sa Pilipinas, sa ibang bansa, may mga universal nega traits na hindi naman talaga dala-dala ng lahat ng netizens, sabihin ko citizens tuloy, ng citizens ng mga bansa o ng isang bansa. Iba-iba rin. Kaya rin dito sa atin, di ba? May mabait, may ano, etc. So, diretso tayo. Hindi ko lang kung makakasigaw ako dito kasi example ano eh. Pero anyway, nagawa ko na siya kahapon. And maraming salamat sa nanood sa Facebook. Ito po ay approaching 1 million views sa Facebook. Actually, this morning, nagpapanlaban yung dalawa kong videos ng kalahating milyon. Pero medyo lumampas na itong ating latest vlog. Patuloy niyo po ako supportahan hindi lang sa YouTube at saka sa Facebook. Please follow and please subscribe sa YouTube. Maraming salamat sa lahat ng nanood. And I think baka mag 1 million ulit ito. Kagaya ng ating 1 million sa TikTok nung nakaraang linggo. Iyon. So, ganito na. Dumaan sa aking wall yung videos na yun. Panoorin na natin. Okay, eto po. This is one of the strangest problems in Japan because some people deliberately slam into complete strangers for no reason, then vanish into the crowd before you even realize what happened. They're known as bumping men. Their targets are often women, tourists, children, and anyone they think won't fight back. And if you confront them, they may simply claim that you were the one who got in their way. Yan. Nakakalokang nangyayari yan. So, sa Facebook, sa mga comments, marami na rin nakaranas. Ang dami. And ito yung ilan. Yan, totoo. So ngayon, yung mga medyo nagduda sa akin na nagko-comedy lang ba to or what? Totoo yan. Before we go to that and refresh that scene again, ito pa yung isang pang solid na follow-up video. 이렇게 치고 가냐고, 어깨를. 왜 이렇게. 뭐하래? 어? 쏘리. 하자. 하지 말라고. 이거 하지 말라고. Sorry. Yan, maraming salamat sa mga gumawa ng videos na yan. Thank you po. So, yung sa akin, mukhang may mga ano eh, kasi alas 2, baka may magulantang, siyempre sisigot or something. Panoorin na lang natin itong eksena ko ng pag-explain kung ano yan sa Facebook. Ito yung kaperanggot. Ganyan ako. Nilabanan ko talaga. Especially kung nasa tama ka, huwag kang magpapalupig. Ganito yan. Nasa ako, Lawson. Bumibili ako sa Lawson. May nakapila na. Dalawang lalaki. Kesa lumayo pa ako, malaki naman yung space kasi siya yung nasa gitna na hilera ng mga goods. So malapad siya. Doon ako dumaan. Yung pagka-Pilipino natin na marunong mag-adjust, marunong makisama, at marunong magbigay ng respeto at courtesy, ginawa natin super asmasen. Bit-bit ko yung aking binili na yata parang ramen. Nung dumadaan ako, nung katapat ko na siya, talaga, tuliro ang baklos. Sandal ako doon sa istante para may naglaglagang adyo na moto at mga layon katol. Nagkalayon katol. So nung may basbasan ako, nakatalikod siya, tinipid ko sa shoulder. Hey, Nandayo! Nandayo is ano eh.
Ano? What's the problem with you? Anong problema? Anong issue? Bakit? Parang ganun, paghaluin yun na lang yun. Hindi kasi ako magaling maghapon. So, hindi ako makibig, pero naiintindihan ko. Tapos pinasundan niya, baka! Baka? Kalabaw ka! Ano mo? Ano yung baka? Tinignan niya ako ng parang idiot, tanga, crazy. Papayag ba tayo? Siyempre hindi. Kalabaw ka! Ano mo? Atama, Roy? Atama, Roy? Atama, Roy ay... Ano nga ba? Basta alam ko lang sasabihin at nakalimutan ko na. Atama ulo eh. Parang, loko-loko ka ba? Sira bang ulo mo? Are you crazy? Yung parang ganun, ogag ka ba? Sa isa yung, hindi ko malilimutan karanasan sa Japan na unang-una talaga ako nakaranas ng pinisikal ako. Iyan. So, pinisikal ka, hindi lang kasi hindi lang kasi yung physical na personal. Yung ikaw yung nakaramdam, ikaw yung sinagi, ikaw yung binangga, ikaw lang yung nakaramdam. Kundi yung pinisikal ka na, parang pinisikal na yung buong mong pagkatao bilang Pilipino. So, nasanting or nasaling ang iyong nationality, ang pagmamahal mo sa bayan, ang iyong pagiging Pinoy. Feeling mo, hindi lang ikaw yung binira, kundi yung binira yung buong Pinas. Ganun yun especially pag nasa abroad ka, ganun yung feeling. Minsan ay hindi may iwasang damay-damay na. Yung nararamdaman mo ay parang para sa bayan na. Parang gusto mong gumanti, parang gusto mong iganti na yung buong Pilipinas na. Alam yung sinasabi ko? Sa mga OFW or sa mga nakakapunta ng abroad, alam ko ramdam niyo yan. The moment that you are in another country, andun lagi yung pride. Bihirang-bihira yung talagang wala kang maramdamang pride. Pag nasa abroad ka, siguro may mga malalalim na dahilan, pero kung wala naman, yun ang mararamdaman mo. May makita kang flag, ang sarap sa feeling. May makita kang mga Pinoy, ang sarap sa feeling. May marinig ka nagsasalita ng Tagalog or Bisaya or Cebuano or anything na lengguwahe sa Pilipinas, ang sarap ng dating. Mapapalingon ka talaga. So yun, yun nga, binira tayo. Yeah! Talsik tayo, di ba? Yan po ay isang bagay na hindi ko rin inasahan because that was the very first time. Kung makaswerte ako at kahit sa trabaho, hindi ako nakakaramdam ng discrimination. Yung feel mo they're looking down on you. Wala mga ganun drama. Wala. Siguro, depende sa trabaho, depende sa lokasyon, depende sa mga kasamahan. Siguro naman iba-iba pag guro. Pero parang marami akong naririnig na marami mga Pilipino na discriminate sa aspeto ng doon sa kanila, doon sa grupo ng may mga, I forgot the name of that visa. Pag naalala ko, pa-flash ko. Na sila yung mga nade-deploy minsan sa mga farms, sa mga probinsya. Yung mga gano'n, nakakaranas sila minsan ng pang-aapi. Or hindi masyadong magandang treatment, mga gano'n. Sa mga nakaranas na comment kayo ng inyong mga sarili-sariling karanasan, hindi lamang dito sa tinatawag nilang bumping men, kundi maging sa mga sarili-sarili niyo mga workplaces. Yun. Kung nakaranas kayo ng pang-api, and di ba, ramdam nyo na pag inaapi kayo, hindi kayo inaapi lang bilang si Marilu, bilang si Dennis, bilang si Mang Cardo, kundi bilang isang Pilipino. Tama ba ako? Yun. So, ako palaban. So, lumaban ako. Pero, nais ko pa rin i-share sa iba na control. Sinasabi ko yung pagtitimpid control mula sa puso ng isang hindi magaling mag-control. So, buti hindi pa rin ako napapahamak sa paglaban ko. Hindi naman laging mali. Bisa lumalaban ako dahil sa tama. Pero kalimitan, lalo pa sa panahon ngayon, nakakatakot ding makipaglaban ka sa publiko dahil feel mo'y tama ka. Dahil dapat din natin i-consider yung threat sa ating life. Di ba marami mga awayan sa kalsada, awayan sa ganito. Tapos nasa ibang bansa ka pa, di ba? Parang mahirap. Kasi sa sitwasyon ko, paano kung lumaban? Paano kung lumaban siya?
So, lumaban ako, duguan ako. Maaaring talo ko, laki kaya nun. Ano yun? After nun, ano yung mga consequences na pwedeng mangyari? Hindi ko na iniisip yun at that time. Paano ang trabaho ko na baka umabot sa opisina, ako mapasama, hindi ko iniisip at that time. So, nung may isang nagtanong sa akin na, paano in case na binaligtad ka saan or something like that, sa pagkakataong yon, feel ko may laban ako because andun ako mismo sa teritoryo ko. It's just a few meters away from my school and mabait yung boss ko, very accommodating sa mga ganyan. Pag may mga problema ko, tinatanong ako. So, pwede kong sabihin sa kanya. And a lot of staff speak English, so I could easily explain my side. Number two, I could always call my sister. That's one fortunate thing about me. Pumunta ako ng Japan, andun ang kapatid natin. At andun ang mga kaibigan natin. And the third one, CCTV. Siguro man hindi mahirap pag nag-formal na akong complaint at ako'y duguan ng husot, tinulungan ako na mga kaibigan at mga katrabaho, for sure mag-request kami ng CCTV to prove my point, to prove that I was right. That I didn't do something bad. Na I was provoked, I was physically assaulted. So, yun, gumanti ako. Yun lang mali sa akin, gumanti ako. Pero, kung sa pangkalahatan, ay isipin muna natin ang mga consequences na pwedeng mangyari pag pinatos ko ba ito. Ganyan. Tangin to. Ayot na to. Teka, pag-aralan muna natin. Siyempre, mahirap nang gawin yun pagka galit na galit ka na. Pero, yun na nga, hanggat hindi pa tayo galit na galit, i-absorb natin ito, makakatulong sa atin to para mas safe ang lahat. Diba? So, yun. I hope may natutunan tayo kahit konti dito. May natutunan kayo kahit konti sa akin, but I'm not a good person in general. Ang dami ko nagawang mali. Kahit sa aking ina. That's why mahal na mahal kong ina, ibinigay ko ang lahat. Hindi ko na inisip kung ano yung mga maaaring matira sa akin or something. Basta, kung kailangan na nag-go. Umuwi ako noon, minsan nagtatwice pag galit na yung boss ko. Bakit 2 beses? Ginagawa ko because I want to say inay. I want to show her my love. Ayokong sabihin lamang na I love you. Gusto ko ipakita sa kanya na mahal kita. May iyak na naman tayo niyan. Yun. Pero basically, ang dami ko rin mga nagawang mali. Marami pa rin ako nagawang mga bad things. And by accepting your faults and your bad manners na nagawa, o maaaring ginagawa pa rin ngayon, paminsan-minsan, ay mas maluwag. Mas maluwag na magpakumbaba, mas maluwag na humingi ng tawad, mas maluwag na lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Mas maluwag ang iyong ikaw. Di ba ang iyong sarili sa lahat. Kapag may acceptance tayo sa ating mga flaws. Yun. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Bili na kayo na rin. Alright? Once again, nakatag ito dyan sa baba. At pati sa TikTok. Pag pumunta kayo ng rheumatology, sa TikTok andun din. Pero din ako isang video ron na pero try kong itag lahat sa aking mga videos. Okay po? This is just 2,000 something and once again, you need this. You need this. Para mas maganda yung pananood natin sa ating mga videos. So maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Roberto. Yung nagdudulo sa mga mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Rheumatology pa more and more and more. Thank you.